mapapakinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga kasama, discrepancy sa ilang resulta ng eleksyon kinumpirma mismo ng COMELEC. Kakulangan ng mga paaralan sa bansa tinututukan na ng pamahalaan. Pagkakasama ng Pilipinas sa blacklist dahil sa kawalan ng aksyon sa mga anomalya sa foreign aid, lilinawin sa French government. Ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at BIPAR haharap sa clarificatory question ng Taiwanese probe team kaugnay pa rin sa pagkamatay ng isang mangisdang Taiwanese. Balitang negosyo natin na demand ng kopra sa Europa at Amerika ay bumaba. At sa ibayong dagat, 33 pasahero missing pa rin sa tumawag na ferry sa Malaysia. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga na ho ng Miyerkules ngayon, Mayo 29, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako pa rin si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXIC 711 RMN Iligan, DYHB 747 RMN Bacolod, DYME 783 RMN Masbate at DYRI 774 RMN Iloilo. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. May pagkakaiba sa isinagawang random manual audit nitong May 13 election sa ilang presinto sa bansa. Ito ang nadiskubre ng Commission on Elections matapos na maikumpara ang resulta ng isinagawang random manual audit at electronic results sa nakaraang May 13 elections. Ang kay Kamara Chairman Sixto Brillantes, batay sa natanggap na report ng poll body, 167 mula sa 234 na mga presinto na pinili para sa random manual audit ang nagkaroon ng discrepancy. Isa sa mga dahilan niya nito ay ang maling pag-shade ng mga balota na hindi binasa ng PCOS machine. Kasabay nito, tiniyak ni Brillantes sa kanilang isa sa publiko ang full report. Sa ngayon, anya ay kasalukuyang pa nilang hinihintay ang report ng Commissioner in Charge sa Random Manual Audit Committee. Target na masumite ang kumpletong RMA report sa COMELEC bago ang Hunyo 22. 52 sa 56 na nominado sa party list group na kasalukuyang nakaupo sa Kongreso ay mga milyonaryo. Pinakamayaman sa mga ito ay si Catalina Bagasina ng Association of Laborers and Employees o ALE na may net worth na 113.8 million pesos. Sinundan po ito ni Kasangga sa Kaunlaran o Kasangga Party List Representative Teodorico Haresco na may net worth na 104.8 million pesos. Pumatlo naman ang anak ni dating Paulong Gloria Arroyo na si ang galing Pinoy Representative Juan Miguel Arroyo na nasa 100.6 million pesos ang net worth. Pinakamahirap sa mga party list representatives ay si Rafael Mariano na anak Pawis na meron pong net worth lamang na magit sa 92,000 pesos. Sinundan niyan ni Kaka Bagao ng Akbayan, Teddy Casino ng Bayan Muna at ni Abigail Faye Feriol ng Kalinga. Tinutugunan na ng pamahalaan ang problema sa kakulangan ng mga paaralan sa bansa. Ito ang tiniyak ngayon ng Malacanang kasunod ng panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tugunan ng gobyerno ang kakapusan sa mga silid-aralan, partikular sa mga public school sa bansa. Nabatid na iginit ni Tino na aabot sa 4.6 million na mga kabataan sa bansa ang hindi makakapasok ngayong taon sa high school dahil sa kakulangan ng mga paaralan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, isa sa mga prioridad ng pamahalaan taon-taon ay ang matugunan ng kakulangan ng mga paaralan at silid-aralan sa bansa.
Kaya naman ay may mga nagpapatuloy na proyekto ng Department of Education at DPWH para masolusyonan ang nasabing problema. Isa rin sa mga pinag-aaralan niya ngayon ng DepEd at DPWH ang pagkakaroon ng mga high-rise school buildings sa Metro Manila upang masolusyonan ang classroom shortage dahil sa dumaraming bilang ng mga estudyante. Hihingi ng paliwanag ang Malacanang sa French government kaugnay sa paglalagay sa Pilipinas sa blacklist o mga bansang walang ginagawang aksyon laban sa mga kaso ng foreign aid fraud. Ngayong araw ng takdang tumulak ng Paris si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario para hilingin sa kanyang counterpart ang paliwanag sa issue. Una nang sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte na ikinagulat ng palasyo ang nasabing hakbang lalo't walaan niyang warning ang French government sa lalabas nilang listahan. Nilinaw pa ni Balte na hindi lahat ng foreign donations at aid ay direktang dumadaan sa gobyerno kung kahit mahalaga man ang malaman nilang background ng issue bago magkomento. Nakatagdang humarap ngayong araw naman para sa clarificatory questions ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay sa pagkamatay pa rin ng isang Taiwanese fisherman sa bahagi ng Balintang Channel. Ayon kay MECO Secretary of the Board, Art Abiera, sisikapin ng Taiwanese probe team na matapos ang gagawing interview ngayong araw para makauwi na sa kanilang bansa. Unang inihayag ni Andrew Lin, ang pinuno ng diplomatic group ng Taiwanese o Taiwan Economic and Cultural Office, na malaking tulong sa kanila ang napanood na video footage na kuha ng Coast Guard para malaman ang ilang detalye sa nangyari. Maliban sa video footage ay sinuri rin ng mga Taiwanese team ang Coast Guard vessel at baril na ginamit ng mga Philippine Coast Guard personnel. Sa panig ng National Bureau of Investigation, nakatagda namang inspeksyonin ngayong araw ang Taiwanese fishing vessel na sa Kaohsiung Port. Sinabi ni NBI Deputy Director Virgilio Mendez na target din ng Philippine team na tapusin ang kanilang investigasyon sa Biyernes. Philippine Coast Guard tuloy ang trabaho kahit demoralisado. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report! Tiniyak ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy pa rin ang kanilang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Lieutenant Commander Arman Balilio, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, tuloy pa rin ang kanilang trabaho kahit na sentro sila ngayon ng kontrobersiya makarang mapatay ng kanilang tauhan na isang Taiwanese fisherman. Sinabi ni Balilio, isang profesional na organisasyon ng Philippine Coast Guard kung kaya't hindi sila magpapaapekto sa naturang insidente. Bagamat aminado nila sila na bumaba ang kanilang moral, ay nanatili pa rin naman ang kanilang professionalism. Kaugnay ito, muling tiniyak ni Balilio na handa silang makipagtulungan sa investigasyon dahil wala naman silang itinatago. Sakaling hilingin ng Taiwanese investigators ay handaan niya silang ipa-interview basta't may pahintulot ng NBI at ng abogado ng mga nasabing Coast Guard personnel na una nang nirelieve sa tungkulin. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZEX 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Nationwide! Ang pagvito ni Pinoy sa Centenarian Bill isinisi ng Kamara sa Senado. Kasama natin sa Balita, Conde Batak. RMN Report! Sinisi ni outgoing Albay Representative Ezel Lagman si Senator Francis Pangilinan sa pagkakavito ni Pangulong Noynoy Aquino sa batas na magbibigay benepisyo sa mga centenarians. Tinawag ni Lagman na siyang author ng Centenarian Bill sa Kamara si Pangilinan na bill grabber. Makaraang kopyahin daw ang kanyang bersyon ng panukala at pinalitan lamang ng 75% discount ang orihinal na 50% na diskwento para sa mga bilihin at serbisyo. Ang nasabi hakbang ni Pangilinan na dahilan kung bakit na-veto ni Pangulong Aquino ang Centenarian Bill noong May 15, 2013. Sa veto message pa ng Presidente, sinaalang-alang niya ang layo ng panukalang batas, subalit masyado raw mataas ang 75% discount at maaaring magdulot ng negatibong epekto sa mga negosyante lalo't walang tax reduction sa Senate version. Patasyado pa nilagman kay Pangilinan sa halip na tiyakin ng Senador na maisa sa batas ang isang panukala ay tila pinigilan pa nito ang final approval ng Pangulo. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide! Kasama itinutuloy po ng Philippine National Police isang terroristic act ang ginawang pananambang ng grupo ng NPA sa tropa ng Special Action Force sa Alakapan, Cagayan kung saan 8 nasawi. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo, hindi raw ito yung unang pagkakataong gumawa ng ganitong klase ng pag-atake ang NPA kung saan ang kanilang tropa ay wala naman sa combat mission. Binigyan din pa ni Serbo na malinaw na mayroong elemento ng pagiging isang terorista naging akto
ng NPA at hindi patas na nakipaglaban. Sa ngayon ay nagpadala na ng dagdag puwersa ang pambansang pulisya sa lugar. Anya, pinadala nila sa Cagayan ang mga miyembro ng Regional Public Safety Battalion na nakabase sa Region 2 kasama ilang tauhan ng Public Safety Company para tumulong sa nilusad ng manhunt operation laban sa NPA. Tiniyak ni Serbo na natiling mataas ang moral ng mga pulis sa kabila po ng pagkamatay ng 8 tauhan ng SAF. Bukod dito, itiniyak din ni Serbo na may pagkakalob sa pamilya ng 8 namatay na miyembro ng SAP ang mga kaukulang benepisyong nakalaan para sa kanila. RMN Nationwide Report. Dako tayo ng Iloilo. Yung mga biktima ho ng Ipo-Ipo sa Iloilo ay binigyan na ng relief assistance. Kasama natin sa Balita Live mula doon, Emerson Labrillaso mula sa numero 1 RMN Iloilo. RMN Report. Kagad bigas relief goods ang City Social Welfare Development Office ng Iloilo sa mga apektado ng storm surge sa barangay Ditoon, Haro, kung saan 9 na bahay ang nawasak at mahigit 20 ang partially damaged. Apektado rin ang 100 na pong kabahayan sa biglang pagtaas ng alon at paglakas ng hangin sa sitio Lamintao, barangay Talisay, Barotac, Nuevo, kung saan hanggang baywang ang baha at umapaw pati ang mga pakaisdaan. Halos 3 oras ang baha bago humupa. Habang sa bayan ng Estancia, Iloilo, 54 na pump boats ang nasira at 2 ang tumaob, ngunit walang napaulat na namatay ng tamaan ng Ipo-Ipo at malalaking alon. Ayon sa mga residente, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ang ganito katinding kalamidad sa kanilang lugar na hindi nangyari kahit sa panahon ng bagyo. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Chief Jerry Bionat, asahan ang natataas pa ang numero ng nasirang sasakyang pandagat kung saan kung makarating ang report ng ilang coastal towns sa Iloilo sa naganap na storm surge 11:30 kahapon ng umaga. Patuloy pang inaalam ang halaga ng pinsalang dala ng naturang storm surge. Kasama mo sa RMN Iloilo ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Emerson Gonzales Labrillaso, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Ang sundalo sa Sultan Kudarat sugatan sa kidlat. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. 5 sundalo ng 16th Field Artillery Battalion ng Philippine Army, isa dito ay opisyal ang minalas na tinamaan ng kidlat kahapon habang nasa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Dakong alas 10:30 ng umaga sa Barangay Chua, Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Kinilala ang biktima na sina Captain Andog, Sergeant Asis, Sergeant Naranjo at Corporal Kabatuan. Ayon sa report, dahil sa malakas ang ulan ay sumilong muna sa kanilang kampo ang mga sundalo nang biglang kumidlat at sila'y tinamaan. Maswerte namang nabuhay pa ang mga biktima at nagtamo lamang ng minor burns, sugat at bali. Sa panayam ng RMN Cotabato kay Army Colonel Dixon Hermoso, tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army, sinabi niya na kaagad namang naisugod sa Sultan Kudarat Provincial Hospital sa bayan ng Isulan ang mga sugatang sundalo. Ayon sa opisyal, kwento ng mga sundalo, para silang pinagpapalo ng matigas na bagay nang tamaan sila ng kidlat. Tumilapon din sila kaya nakaranas din sila ng matinding pananakit ng katawan. Bagamat maayos na ang kondisyon ng naturang mga sundalo ay inoobserbahan pa rin ng mga doktor. Sinabi pa ni Colonel Hermoso na posibleng ang antena ng handheld radio ng mga sundalo ang naging atraksyon ng kidlat. Doon tumulay at pumasok sa loob ng bunkhouse ng mga sundalo kung saan sila sumisilong. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata RMN. Radyo mo Nationwide. Ito medyo maselan ha. Yung ari ni Mister ay pinutol ng buntis na Mrs. Hunya. Kasama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report. Ari ni Mister, pinutol ni Mrs. at itinakbo. Sinasabing ang pagsiselos ang siyang palaging pinagmumula ng away ng mag-asawang mula sa isang bayan sa norteng bahagi ng lalawigan ng Negros Occidental. Ayon sa investigasyon ng pulis, naganap ang kakaibang insidente ng Lunes ng gabi kung saan nag-away ang mag-asawa dahil sa matinding pagsiselos ng Mister. Napag-alaman na buntis ang 35 anyos na Mrs. ngunit nagdududa ang Mister na hindi sa kanya ang sanggol. Si Mrs. naman ay nagdududa rin na ang kanyang 32 anyos
anyos na mister ay may number 2. Dahil dito nag-away ang dalawa at hinintay ng babae na makatulog ang lalaki, kumuha ito ng labaha o blade na panggupit at siyang ginamit sa pagputol ng ari ni mister. Matapos ang pangyayari, ibinalot ni Mrs. ang putol na ari ni mister, inilagay sa kanyang bag at dali-dali lumaya sa kanilang bahay. Sa ngayon, pinaghahanap na ang babae samantalang nagpapagaling naman sa paggamutan si mister. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama bumaba ang demandang kopra sa mga bansa sa Europa at sa Estados Unidos dahilan para bumagsak ang presyo nito. Mula sa dating 12 pesos sa presyo kada kilo'y bumabayan sa 11 pesos. Pero sa kabila pa ito ay natuwa ang magsasaka sa Eastern Visayas dahil tumaas naman ang export ng coconut oil sa buwan ng Abril. Mula sa dating 12,600 metric tons na pinapadala sa ibang bansa, pumalo ito ngayon sa 38,500 metric tons. Sa tala ng PCA o Philippine Coconut Authority, umabot sa 205% ang itinaspo ng demand ng coconut oil sa ibang bansa. RMN News Abroad. Sa Malaysia, 33 katao ang kasalukuyang pinaghahanap matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa isang ilog malapit sa Borneo Island. Ayon sa Malaysian Police, umabot na sa 181 katao ang nailigtas habang pinaghahanap pa yung 23 iba pa. Overloaded yung barko o yung bangka kung saan napatin na hanggang 74 na tao lamang ang kaya ho na bilang ng mga pasahero nito. Sa ulat ay pauwi na yung mga pasahero matapos dumalo sa selebrasyon ng tinatawag na Gawai Festival. Ang maganap ang aksidente sa Rajang River, ang pinakamahabang ilog sa Malaysia. Makakasama live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules, May 29, 2013 na ho tayo. Sa mga taga General Santos, susunod na dyan, sinakasamang Ina Davin at Brian Oñate sa RMN News Diretso Balitang Jensan sa numero 1 DXMD 927. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palagay.